bagong video natin. So ngayon, shoot lang natin tong bagong-bago na 2024 Honda City. So dito muna tayo sa harap, no. So ito yung V variant niya. So sa headlight niya, halogen pa siya, no, pero naka-ano siya, projector. Steam bright niya halogen din. Ganun din sa signal light. Tapos makikita nyo rito yung chrome. Chrome finish niya. So ito naman yung grill. Tapos yung kinaganda na ito na yung bumper niya, no. Ganda ng bumper niya. Para may ano siya, no? Parang racing na, no? Aerodynamic. Tapos dito sa V variant may fog lamp siya. Dun sa ibang variant wala siyang fogs. O nga pala, sunod nga pala dito sa V variant is yung RS na, no? So check nyo lang yung RS ko, ano specs niya. Tapos nandito yung Honda Sensing niya. Yeah. So dito naman tayo sa side, no? So dito sa side, so itong V variant 16-inch na yung ano, yung mags niya, no? Dun sa E tsaka sa S, ano lang siya, 15s. Tapos wala siyang fender dito, wala yung fender light. Nandito na kasi yung signal light niya sa mirror. Yan. Tapos naka chrome handle na rin siya. Alam ko dun sa iba body color na. Tapos itong visor niya free na to sa kasa, no? Dito naman sa rear, ito yung tail light niya, no? So ito LED na to hanggang dito, no? Kasi ito yung reverse niya. Kasi ito yung stoplight, tapos ito yung signal light. Tapos dito meron tayong reflector. Ganda na rin ang bumper niya, no? So yan siya. Tapos dito sa V variant meron na rin siyang backup cam. So dito naman tayo sa interior, no. So ito pala, ano na to, keyless entry na to. Ito yung interior niya. Yan, so dito naman tayo sa loob, no. So ito ngayon yung gauge niya sa V variant, pero alam ko pare-pareho lang sila. So combination pa rin siya ng analog at saka digital. Tapos dito naman sa power steering niya, sa steering wheel, dito yung mga controls niya dun sa audio at saka dun sa panel. Tapos dito naman, ito yung sa cruise control. I-search nyo lang kung paano, no? So marami naman nang nag-vlog ng ganyan. Tapos dito naman yung brightness niya. Gusto nyo i-adjust yung brightness nung panel gauge nyo. Na syempre yung switch natin sa ilaw and yung sa wiper natin, no? Dito naman sa infotainment natin, ano naman siya, no? Android tsaka Apple ready na siya, no? So dun sa lumang variant, alam pa sinasaksak pa doon, pero ngayon ano siya, wireless na siya. Tapos ito naman yung AC controls natin. Ayan, nandun siya lahat. Tapos ang napansin ko, yung vent nito sa V variant, eto silver na, no? Dun sa lower model kasi black lang siya. Yun. So yung apat na yan, ano na yan, may silver na accent na siya. Ayan. Tapos meron tayo dito glove box. Ayan. Tapos dito naman sa taas, meron tayong map light. Tapos ang nagtaka lang ako, dito sa passenger side may vanity mirror, no? Pero dito sa passenger wala. So hindi ko alam kung bakit. So check nyo na lang din. Tapos ito yung dome light natin. Tapos dito naman meron tayong cup holder dito at saka pocket dito, no? Tapos ito naman yung shifting niya. So ito pala is automatic siya, no? Tapos dito meron naman siyang parang pocket din siya. Tapos ito may armrest siya. So
Pwede kayong maglagay ng kahit anong gusto nyo na ilagay dito. Dito naman tayo sa sidings niya. Ito is plastic pa rin. Plastic pa rin siya. Pero ito, cloth na siya. Fiber cloth. Ito lang yun. Pero ito plastic pa rin. Ito. Tapos meron siyang pocket dito. Ito naman yung controls niya, no? So power window na siya. Pero ito lang ang automatic. Yung sa passenger side. So pag pinindot nyo siya, automatic siyang bababa. So, pag pinindot nyo yung sa pataas, automatic na rin siya tataas. Tapos meron din siyang power window, no? So yan, automatic na rin siya. Tapos ano rin siya, push button start na rin siya, no? So push start pala. So apakan nyo lang yung brake, pinindot nito para mag-on, then magpapatayin, ganun din. Tapos napansin ko pala, ito palang handle niya, no, is chrome din. Dun sa ibang variant kasi, ano siya, black lang siya, no. So dito sa V variant, ano siya, chrome siya. So yun yung pinagkaiba niya, yung dito sa aircon vent, tsaka dito sa handle niya. Meron na rin siya mga USB port dito, no, at tsaka itong power outlet niya. Yan. So dito naman sa upuan niya, no, so fabric siya. Yan, na kulay black. Yan, pag Honda talaga ang ganda gumawa ng upuan, eh. Parang pag naupo ka rito, kapit na kapit ka, eh. Ito naman yung sa likod niya, no. So ito pala, wala siyang armrest dito sa gitna. Pero itong V variant, meron siyang aircon vent dito sa likod. Yung sa ibang model wala. At saka wala ring armrest yung yung lower model niya. So itong V at saka yung RS meron. So taba meron dito. So meron din pocket dito. Yeah. Yan. So dito naman tayo sa trunk. So ito push button na rin to, no? Ito trunk niya. Yan. Maluwag din yung trunk niya, no? Yan. Tapos dito sa ilalim, dito naman yung tools niya, tsaka yung reserve tire. Yan, yung reserve pala niya, no? Parang ano lang pala, donut tire, no? Tapos naglagay lang siya ng trunk tray na Honda City. Dito naman tayo sa engine bay. So ang engine na ito is 1.5 iVTEC, no? Ang transmission naman niya is CVT. Ayan. Meron na rin siyang ABS para sa V variant. Yan, so guys, so test drive naman tayo, no? Kung ano yung feel ng nandito sa loob ng city. So first impression ko, ang sarap ng upo rito, no? So ganda rin ng suspension niya. So ang sarap niya i-drive, no? Alam ko rin tipid sa gas to. Sabi ng owner sa akin, mga average nito mga 10 to 12 traffic na rin yun, city. Tapos pagka nag highway ka, lalagpas pa ng mga 12 yun, mga 15 gano'n, 15 to 20. Depende sa driving habit mo kung hindi ka masyadong umaapak sa gas, no? So kung chill ride ka lang, yun, tipid talaga sa gas. Yan, so guys, so pagdating naman sa suspension nito, ganda rin pala ng suspension nito, hindi siya ganun katagtag. Tapos meron din pala ditong lumalabas na sa gauge na, no, na economy ba to? Parang ganun. So talagang tipid siya sa gasolina. Siguro feeling ko pag nilong ride mo pa to, talagang komportable ka. Sarap niyang dalhin, no? Lalo na bagong-bago pa lang to. So kung naghahanap kayo ng Honda na reliable, siguro masasuggest ko sa inyo itong Honda City. Kasi una sa price din, itong
V variant is nasa 1 point something, di naman siya lalagpas ng 1.1. Pero yung mga lower model niya, alam ko yung S nasa 900 plus eh. So, konti na lang yung difference. So, ito na kunin mo, no? Itong V variant. Pero kung gusto mo naman ng medyo sporty type, doon ka sa RS. Alam ko yung RS, naka-body kits yata yun eh, yung stock niya. So, yun, pang mga binata o racing, mahilig sa ganun. So, paano guys, hanggang dito na yung video natin. Kung nagustuhan nyo yung video natin, pahit naman ng like dyan. Tapos kung may comments, saka suggestion kayo, comment down below lang dito sa FB page ko. At kung gusto nyo pa ako samahan sa mga susunod na video, please subscribe.